Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas. Isang oras na talakayan ko sa ating kalusugan. Kasama po ninyo, Jessica San Diego Bobadilla at kapartner natin ang Grow Rich Virgin Coconut Oil. Dalawang kasama natin ngayon na makaka-discuss natin ng mga benefits ng Virgin Coconut Oil. At unahin ko na si Miss Beth Perez. Kasama po natin mula sa Salutare Inc. Sila po naghahatid sa atin ng Grow Rich Virgin Coconut Oil. Miss Beth, magandang gabi po. Yes, Ma'am Cheska. Magandang gabi po. And kay Doc Ed, magandang gabi po at sa lahat po ng nakikinig at nakakapanood po ng Radyong Lunas. Magandang gabi po. Ayan. At nabanggit ni Miss Beth, ang kasama nating medical doctor, si Dr. Ed Lalusis. Siya po ay, of course, doctor at nag-research din po siya tungkol sa benefits ng good fats or good oil. Doc, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po ulit sa inyong dalawa ni Jessica at saka kay Beth Perez. Ilalagay ko na yung Beth Perez kasi baka malimutan ko. And then, siyempre, kailangan din natin may ipabatid ngayong panahon ngayon na talagang madali kang mapagod ngayon. Kasi hindi ka na ngayon sumasakay ng jeep naglalakad ka na lang Kaya kailangan natin ng power. At siyempre, yung mga memory natin, humihina ngayon sa panahon nito at madami na uling nagkakasakit. Kaya kailangan po natin ulit buksan ang ating radio program sa Lunas para po malaman natin kung ano yung discussions ngayong gabi para naman baka makatulong kami sa inyong pangangailangan. Ayun, kung may mga tanong po kayo, ibibigay ni Miss Beth yung ating hotline number para anytime pwede ho kayo mag-chat, mag-text ng inyong katanungan. Pakibigay din na Miss Beth yung ating messenger. Yes, Ma'am Cheska, para po sa may mga katanungan, mag-text lang po kayo sa 0945-118-8301 or sa 0928-890-7077. Pwede rin po kayong mag-message sa aming Facebook account. I-type nyo lang po ang Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Sa ating discussion, sabi nga ni Doc, ngayon ay bukod sa may krisis tayo sa biglaan at sunod-sunod yata ito, Doc, na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, summer ngayon at may mga diseases or sakit na nakukuha tayo kapag ganito na napakainit ng temperatura sa labas. So, Doc, ito yung mga bibigyan natin ng focus sa ating discussion ngayon, mga summer diseases, summer illnesses na dapat maiwasan natin, Doc. Yes, kailangan po natin itong pag-usapan kasi alam niyo naman, mainit ang panahon, mainit din ang ulo ng mga nasa gera. Naku po, kailangan talaga tayo maghunos dili sa panahon ngayon kasi pagka hindi ho kayo nag-relax, magkakasakit tayo ngayon. Kaya kailangan ho natin ang pampalakas ng ating katawan para tayo makapaglakad na mahaba, hindi yung sa kalagitnaan ng ating lakad pagod na kaagad. Kailangan nating malaman na tayo ay ang ating memory ay laging intact, hindi tayo pwede ngayon. Kasi ang dami ngayong nagsuswindler, ang dami swindler ngayon, mga nag-scammer, yung mga cellphones, naku, ang dami naglalabasan. Kasi siguro walang pera, kaya kailangan po natin mag-iingat tayo. At ito nga, isa natin sa programa ng kalusugan, ito natin pinag-uusapan po yung mga good fatty acids. Kasi ang daming fatty acids po na naglalabasan ngayon na ang quality ay hindi na tinitingnan. Ang tinitingnan na lang ay presyo. Kahit na daw Makate, basta malapatan lang yung dila, ayos na. Kaya yun po ay sa mahirap nating makumbinse pagka walang pera ang tao. Biski poor quality, akala nila pagka poor quality, hindi sila magkakasakit. Nagkakasakit po hindi lang sa araw na kinain ninyo yung bagay na yun o ininom nyo sa araw na yun. Maghintay ho kayo ng mga 2 buwan, 3 buwan, lalabas na ang sakit nyo. Kaya ho kami dito sa programa, tuloy-tuloy ho ang prevention is better than cure kahit na
napapagod din, na nagkakaroon din ng problema. Nagkakasakit din naman ho kami dito sa programa, pero hindi ho ganun kagrabe kasi inaalagaan po namin ang aming katawan. Ayun. Alam mo, Dok, mabuti na banggit mo yan kasi minsan alam mo naman ng mga pasyente or yung mga nakikinig sa atin dito, nanonood sa ating programang Lunas, yung mga nakasubaybay na rin sa atin, no? Kapag ka nagkasakit o sinamaan ng pakiramdam ang doktor o kaya ako, host, sabi nila, bakit ka nagkasakit? Di ba? Fini-feature nyo yan yung Grow Rich o yung kung iba pang mga food supplement, bakit kayo magkakasakit? Kasi tao tayo, Dok, magkakasakit din tayo. Pero hindi tayo magagrabihang madidiretso sa ospital. Yun ang kailangan eh. Kaya ho tayo ay hindi na ospital kasi nag-prevent tayo na matagal na panahon. At iniiwasan natin at sinusunod natin yung ating mga sinasabi sa programa. Kaya kung magkataka, nagkakasakit din naman ho kami, tao din naman ho kami, doktor din ho, lahat ng tao nagkakaproblema. At wala pong taong walang problema. Lahat ng tao ay may problema sa araw-araw. Oo. At saka yung iba, Dok, kahit na sobrang ingat na nga daw po sa kalusugan or very active yung lifestyle, meron silang mga medical conditions pa rin na nakukuha basically because may role din talaga sa atin yung genetics, Dok. Opo, yung hindi lahat ng tao ay stainless ang katawan, no? Oo nga naman. Hindi ho lahat tayo pinanganak na stainless. Ang iba ho sa atin ay yung lata ng sardinas din, kinakalawang. Kaya ho, kung ang inyong genetics ay lata ng sardinas, madali ho kayong kapitan ng sakit. Kaya yun ang tinatarget natin, yung mga mahihinang katawan, langisan natin sila ng mga supplementations para hindi ho sila masira kaagad, no? Hindi ho katulad ng mga may stainless na ang katawan ay talagang matibay, miski wala akong supplementations yan. Yan ho matibay, hindi ho nangangailangan. Pero lahat naman tayo, yung tao, ay hindi stainless. Oo. Tayo ho ay ordinaryong bakal lamang. Kung sa bakal, kinakalawang, no? Kinakalawang at nababali din, nagkakadepresya rin, nalulusaw din. Kaya ang programa po namin, pang-araw-araw ay magbigay ng mga prevention at ano yung mga dapat supplementations na kailangan na inyong katawan kung kayo po ang natutumbok sa aming problema na kayo may pangangailangan ito, papaliwanag po namin. Katulad na kung kayo ay kulang sa power, kulang, mahina kayong maglakad, no? Sa hagdan pa lang, hindi kayo makakiyat. Kailangan nyo virgin coconut oil kasi ito ang energy na hinihingi ng iyong muscles, ng iyong buto, ng iyong katawan, ng iyong isip para makabilis kang lumakad at makaakyat ng hagdan. Oo, pero katulad nga sabi mo, Dok, hindi naman tayo gawa sa indestructible materials, di ba? Katulad ng minsan lata, pero may mga pwede tayong gawing pamamaraan para mapatibay din, maprotektahan yung lata na yan para hindi tayo madaling kinakalawang, hindi tayo madaling di ba yung manghihina, Dok? Katulad nung nagpipintura ka ng lata, pag pininturahan mo na, hindi na masisira yun, no? Parang ganun din yung binibigay natin sa programa na binibigay namin ho kayo ng tip kung ano dapat yung ilagay sa ating katawan, ipinta, para hindi ho tayo kalawangin. Yan. At yan, sa pamagitan ng bagay na ganyan, mapapansin nyo na, lumalakas pa pala ako. Kaya ko pa palang abutin yung mga 100 years old na ganyan, no? Maaabot ko pa pala yung itong sampayan na ito ngayon, no? So marami ho na kayong magagawa pagka ho kayo ay tama ho yung supplementations at angkop sa inyo. Pero hindi, alam mo, hindi lahat ng tao nahihiyangan ng vitamins. Hindi lahat. Merong hahanap ka ng ibang vitamins na kapareho din noon, pero yung pagkakagawa naman ang importante. Yung quality issue ng vitamins. Di ba? Sa palengke, maraming mabibili ka na daming klase ng isda. Pero may mahal, may mura, may napakamura. Sigurado yung napakamura ngayon, walang quality yon. So hindi ka masyadong mabubusog. Pero kapag nabili mo, yung medyo may good quality, ay happy ka, nakatawa ka kumakain, hindi ka magagalit. O hindi nangangati yung dila mo habang kinakain mo yung binili mo. Ganun yun eh. Kaya dito po sa programa, ay kailangan namin ipahatid sa inyo ang importansya ng virgin coconut oil as substitute energy source. Substitute energy source ng sugar. Kung kayo po ay may diabetes, kung kayo po ay may taas ang cholesterol, kayo ay may arthritis, at kayo ay ang memory nyo pumapalya-palya na,
kailangan nyo talaga ang virgin coconut oil na galing sa halaman. Na itong virgin coconut oil ay medium chain. Fatty acids, tandaan po nyo ito, iba po yung long chain. Yung po mga long chain, problematic po tayo doon. Ito pong medium chain, pababa, ay ito po ang mga good fat na dumidiretso sa liver agad at para maging energy at mga hormones at enzyme. Yun mahaba naman na tinatawag ng long chain fatty acids, hindi po yung dumidiretso sa atay. Yun po ay dumidiretso sa puso, kaya po yun ay nakakatakot at kuminsan risky. Kaya pinapaliwanag po natin, ang medium chain fatty acids ng virgin coconut oil ay directly going to your liver, not to your heart. To the liver, para maging agad energy. Kaya kung kayo ay may diabetes, kaya mapapansin nyo, diabetic kayo, bigla-bigla ho kayo lumalakas after 2 hours. Ang bilis kasi diretso sa liver nakukonvert agad siya sa energy at mga hormones na kailangan ng inyong katawan. Kasi madalang, noong una ho kasi, mga nakatutok ang daigdig sa asukal. Failure ho yun, no? Tapos tumutok sila sa proteins. Hindi naging successful. Dito ho naging successful ang study na pampalakas sa mga fatty acids, mga good fatty acids na medium chain, katulad ng virgin coconut oil. Itutuloy natin ang discussion sa ating pagbabalik matapos lamang ang ilang paalala. Kung may tanong po kayo, may hotline number tayo. Ma'am Beth, ano ulit yung ating number? Yes, ma'am. Para po sa may mga katanungan, mag-text lang po kayo sa 0945-118-8301 or sa 0928-890-7077. Pwede rin po kayong mag-message sa aming Facebook account. I-type nyo lang po ang Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Babalikan po natin ang discussion. Kasama natin si Doc Ed, si Miss Beth, dito po sa programang Lunas, atid sa atin ang Grow Rich Virgin Coconut Oil. Matapos lamang po ang ilang paalala. No worries, na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ang
dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Kasama niyo pa rin po Cheska San Diego Bobadilla. Kapartner natin ang team ng Grow Rich Virgin Coconut Oil, si Miss Beth Perez, kasama natin sa linya. Ganon din si Dr. Ed Lalusis. At Doc, pag-usapan natin ngayon, mainit ang panahon. Bawal ba lumabas sa labas yung mga taong madaling tumaas ang presyon, Doc? Nako, ingat po ngayon, panahon na to, sa tag-init, ano? Yun hong mahilig maglakad na mainit sa labas. Malimit ho ngayon ang mga stroke, heat stroke na tinatawag yung stroke na kinukulang ka sa tubig, heat stroke ang tawag doon, na dehydrate ho kayo bigla. No? Kaya kailangan kung kayo ay hypertensive, ay mag-ingat din ho kasi tumataas ho ang blood pressure ngayon lagi pag mainit, no? Ang inyong panahon lalo sa labas. Kasi kinukulang kayo ng electrolytes. Pagka ganun, no, nag-a-adjust ho ang ating cardiovascular system, kaya kuminsan napapataas ang blood pressure. So, ingat po ngayon sa panahon na tag-init. Kasi lalo-lalo na kung mataas ang inyong cholesterol, mataas ang inyong sugar, tapos constipated ka pa, nako, mahirap po yan. No? Kasi ang formula ho ng mataas ng sugar, mataas ang BP, mataas ang cholesterol, kalimitan ho yan, prone ho sa stroke. Kaya kailangan ho mag-maintain ho kayo ng tamang gamot na bigay ni doktor. Huwag ho yung magtatanong lang kayo sa inyong kapitbahay kung anong kanyang iniinom. Hindi po yun tama. Dapat ho kasi makita kayo ng doktor. Mahaplos man lang kayo ng doktor o mahawakan kayo ng doktor, makuna kayo ng pulse na totoo para ho kampante kayo na talagang natingnan ho kayo ng doktor at tama ang gamot na may ibibigay sa inyo. Kasi yung iba, nagtatanong na lang sa telepono, ay mahirap yun. Hindi ho namin yun magagawang accurate masyado kasi hindi ho kayo namin na physically examine. No? Kaya importante ho, talagang pumasyal kayo sa mga clinic ng doktor. At yun nga, pagtaas ng BP sa panahon nung ngayon, yan ho ang prone ng stroke ho ngayon. Ano? Hindi lang ho yung heat stroke, yun ho talagang nagbabara ang brain. O kaya yung heart attack na nagbabara ang puso sa panahon ho ngayon. Kaya kailangan ho hydrated. Bakit ho kailangan hydrated? Para ho yung mga dugo natin ay hindi magbuo-buo sa loob ng ating katawan. No? Alam niyo naman, pagka maganda ang inyong mga fatty acids na tinitake for the past so many months na rin, ay wala hong chance na magkaroon ng mga clotting sa loob. No? Sabi lang nung iba, baka dahil sa fats, nagkakaroon ng wala ho ganun. Tingnan ho yung mga dugo ng nagpapatay kayo ng manok, di ba? Papatay kayo ng baboy, no? Tingnan ho yung mga dugo doon. Pag nilagyan ho yun ng oil, hindi na ho yung nagkaklat. Kaya maganda ho yung ang effect ho ng mga fatty acids sa clotting mechanisms, no? Kaya tandaan ho nyo, ito ang aming programa para sa Virgin Coconut Oil ho ng Philippines, na nagbibigay ng magandang energy sa katawan, lakas, no? Memory. Kung kayo ay sakitin at kayo ay may Alzheimer's na, huwag niyong kalimutan mag-take ng Virgin Coconut Oil, nakakapsula na po yan, isang kapsula, isang araw. Kasi kaya ho kinapsula, para ho tama ang dosage. Silang naman ang purpose niyan. At the same time, hindi ho ma-deteriorate yung Virgin Coconut Oil sa loob ng capsule. Kasi nung una ho yan, nasa sa bote lamang, pag nahanginan ho yan, nasisira ka agad. Pag nasa bote lang ho yan, nasisinagan ng araw, nasisira agad. So, yung quality ho ng Virgin Coconut Oil ay medyo nababawasan. Kaya kung sariwa naman ang Virgin Coconut Oil, that's fine. I-take agad. No? Kasi within 2 to 3 days, pag nahanginan niya, sira. May amoy na kagad ho yan. No? Kaya nakakapsula po ang ating Virgin Coconut Oil at patented in the Philippines. May oras ba ng tamang pag-inom ng ganyan, lalo na yung Virgin Coconut Oil ay, kumbaga, nagdadagdag yan ng init sa katawan, Doc, no? Usually, ang nagiging effect niyan, it warms your circulation. Mas maganda ba yan inumin kung gabi o umaga? Walang problema, Doc. Mas maganda sa umaga po inumin para ho kayo ay malakas magtrabaho.
mabilis ho kayo magwalis, mabilis ho kayo lumakad, mabilis ho kayo mag-isip, mabilis ho kayong tumakbo. Yun, kagandahan ho niyan. Miski hindi ho kayo masyado nakakain ng marami, pero naka-virgin coconut oil ho kayo, para ho kayo nakaturbo ang katawan. Sabi nga nung kaibigan ko, nakaturbo ka pala eh. Naka-virgin coconut oil ho kayo. Kaya, tandaan ho nyo ito. Ito ay matagal na namin sa programa pinag-uusapan. Mga benefits nito sa mga diabetics, no? Substitute sa sugar. Sa mga arthritis, lubricant ng mga joints, no? At siyempre, yung energy na binibigay ho sa ating katawan ay napakabilis. Within 2 hours, mararamdaman nyo na may power na agad ho kayo. Kaya ito po naman ay walang mga side effects sa virgin coconut oil, walang mga nakikita nating mga aftertaste, kasi nakakapsul na. Pero kung talagang lalasahan mo ho yan, nung unang panahon, nung nakabote yan, talagang hindi nyo tatagalin. Ano? Kaya minabuti ho natin, ilagay na sa kapsula, diretso na sa ating stomach para hindi na natin malasahan yung mga tinatawag ng mga aftertaste. Kaya yun nga po, sabi ni Beth, magandang i-take, easy to swallow, easy to carry, at anytime, kung lobat ka na, you take it. Kung napapagod ka, take it. Kung ang memory mo ay nalulobat ka, take it. Para ho, within hours, balik ka na uli sa iyong mga normal activities. Para doon sa mga nagtatanong saan sila pwedeng mag-chat o mag-text ng kanilang katanungan, pakiulit lang natin, Miss Beth, bago natin balikan ulit si Doc Ed. Yes, ma'am. Ulitin ko lang po, para po sa may mga katanungan, mag-text lang po kayo sa 0945-118-8301 or sa 0928-890-7077. Pwede rin po kayong mag-message sa aming Facebook account. I-type nyo lang po ang Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Doc, dun sa mga nabanggit natin na erratic or hindi controlled yung kanilang pagtaas ng blood pressure, yan ba ngayon ay wala nang pinipili na senior ka kasi, kaya ganyan, o kaya paedad ka na, o kaya lagi kang pagod? Normally, yung mga bata, hindi naman minomonitor yung kanilang blood pressure. Pero ngayon ba, may bago na bang pamamaraan or bago ng markers, Doc, na dapat pag 20 years old ka, minomonitor mo na yan, or 25 years old ka, dapat minomonitor mo na yan kung tumataas ang blood pressure mo? Ako, alam mo ba, nung maliliit pa kami, grade 4 pa lang kami, tinuruan na kami ng tatay namin ng pag-blood pressure. Kaya alam na namin ang pressure ng mga nanay namin nung kabataan pa. At ngayon, alam na din namin kung paano mag-blood pressure sa amin sarili. So, sa ating mga listeners, dapat po talaga meron kayong blood pressure instrument sa inyong pang-BP sa bahay. Maglagay ho kayo niyan. At alamin nyo ang blood pressure na mga bata, matanda, gano'n, alamin nyo kagad. Kasi alam niyo unang tinatarget ng mataas na blood pressure. Unang-una ho ay ang kidney, no? Pangalawa ho ang utak natin. Yan. Kaya ho, dumadaming may dialysis ngayon eh. Kasi napabayaan yung kanilang hypertension. Dumami ang nagda-dialysis, napabayaan ang hypertension. Hindi umiinom ng gamot o umiinuman ng regular na gamot ay hindi tama ang dosage. Kaya kailangan talagang bukod doon sa nagmamonitor kayo ng blood pressure, nagpapatingin talaga kayo sa doktor. No? Huwag ko kayo matakot. Hindi naman kayo sisingilan ng doktor na mahal. No? Tama lang pag gasolina ngayon, kamahalan ng gasolina at krudo. No? Pero huwag niyo kalimutan yan. No? Doktor lang ho makapagsabi sa atin kung anong status ng ating katawan. Kung sarili lang ho natin, kapitbahay, wag ho kayo maniwala, hindi ho totoo yun. Even kami ho mga doktor, nagpapatsika po kami sa kapwa-doktor. Kasi pag kami ang gumamot sa sarili namin, malamang mali. Kasi hindi namin nakikita sarili namin sa sarili namin eh. Ang doktor ho, nakakakita sa amin, yung aming co-doktor. Kaya sasabihin sa amin, ganito ka, ito na yung gamot mo. Kala maggamot ng sarili mo, ako nang bahala sa iyo. Ganyan ho ang trend namin mga doktor. Hindi ho kami nagagamot ng sarili namin. Pumupunta rin ho kami sa kapwa-doktor kung anong assessment nila sa amin. Kaya kayo din ho, lalo na kayo. Kayo ho, hindi na makatulad namin. May kaunti na rin nalalaman sa medisina. Pero kailangan po magpa-check up pa rin kayo lagi sa mga doktor. Lalo-lalo ngayon, uso ang stroke.
Kung dami hong kaso ng stroke ngayon, hypertension, kidney problems. So, kaya nakakatulong ho ang virgin coconut oil dito kasi pag nagtitake ho kayo ng virgin coconut oil, medyo bumababa ho yung inyong blood pressure. Tingnan ho niyo yan, i-monitor ho niyo yan. Nakakababa ho ito ng blood pressure. Pero hindi makatulad ng gamot na binibigay namin. Nami-maintain lang niya. Tapos, healthy kayo, hindi kayo mahiluhin, tuloy-tuloy ho kayo. Tsaka may power lagi. Hindi kayo constipated. Kasi ngayon, sa panahon na ito, na ang init ng panahon, madaling maubos yung tubig ng katawan natin. At doon, ang mga pasyente nagiging constipated. At kung ang pasyente constipated lagi, tapos high blood pressure, hindi mataas ang presyon, nung pumasok sa banyo, dumumi, yun kalimitan doon na na-stroke sa loob. Kasi pagka-arch ho nilang dumumi, tataas yung blood pressure dahil constipated, nako, doon na kaya marami ho na-stroke nasa banyo habang dumudumi. Kaya huwag natin kalimutan, ang virgin coconut oil ay isang laxative, no? Pampadumi at lubricant. So nalulubricate ho yung daan ng ating popo palabas at madaling ilabas, kaya hindi ho kayo nagiging stroke victim. Oo. Yung ibang mga listeners natin kung may tanong, siguro Miss Beth, bigay ulit natin yung ating hotline number. Magbe-break lang tayo sandali at itutuloy natin ang discussion. Kasama natin ang Grow Rich Virgin Coconut Oil, ang ating medical doctor na si Dr. Edla Lucis. Ma'am, ano po yung number natin? Yes, ma'am. Para po sa may mga katanungan, mag-text lang po kayo sa 0945-118-8301 or sa 0928-890-7077. Pwede rin po kayong mag-message sa aming Facebook account. I-type nyo lang po ang Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Babalikan po natin ang discussion. Katuwang nga natin ang Grow Rich Virgin Coconut Oil. Sino ba ang mga pwedeng mag-take ng ganyan na VCO? Kung kayo ay may maintenance medicine ba, dapat kayo mag-take ng ganyan? Or ihihiwalay ba ng oras? Alamin po natin yan sa ating pagbabalik. Dito lamang po yan sa programang Lunas. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. Hello, Pride Bar! May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan dito po sa programang Lunas. Kasama niyo pa rin Cheska San Diego Bobadilla at katuwang natin sa discussion ang Grow Rich Virgin Coconut Oil. Kasama natin si Doc Ed Lalusis at saka si Miss Beth Perez. Ma'am Beth, bigay ulit natin yung hotline number bago tayo magtanong ulit kay Doc ng ilang mga questions mula sa ating mga listeners. Yes, ma'am. Ulitin ko lang po, para po sa may mga katanungan, mag-text lang po kayo sa 0945-118-8301 or sa 0928-890-7077. Pwede rin po kayong mag-message sa aming Facebook account. I-type nyo lang po ang Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Balikan lang natin si Doc Ed Lalusis kanina, yung blood pressure, diniscuss natin, nagbigay tayo din ng mga reminders, Doc, no? Yung iba na ang problema naman, Doc, ay madalas silang magpawis, lalo sa panahon ngayon. Yung hydration, very important din yan, no, Doc, sa panahon ngayon kasi yung heat stroke naman din ang iniiwasan natin. Okay nga ang blood pressure, pero na heat stroke pa din o na stroke pa din sa sobra naman palang init, Doc. Oo, ganyan po yan. Yung hito dehydrate ho kayo, tinatawag. Bumagsak ho yung inyong tubig ng katawan, tinatawag din ho yung heat stroke, para kayo na stroke na rin. Dahil na-dehydrate, kinulang kayo sa tubig, hindi kayo umiinom. Umiinom man kayo ng gamot ninyo sa hypertension, di okay lang. Okay lang yun. Kasi kalimitan dito sa mga heat stroke ay hypotension, mababa ang BP, bagsak. Ang blood pressure kasi kulang sa electrolytes, kulang sa tubig sa panahon ng tag-init. Kaya ho, nakakatuwa na ang virgin coconut oil ay isa sa mga nagmo-moisturize ng ating balat, no? Hindi agad niya dinadry up ang tubig na lumabas sa ating balat at evaporate. Kaya pagka kayo ay may virgin coconut oil at kayo naman ay umiinom ng maraming tubig sa panahon ng tag-init, ay makikita ninyo na ang inyong balat ay hindi dry ang itsura. Yung dry ho, tinatawag, nakikita namin, pagka ginawit ho nyo ng kukuan, yung balat ay pumuputi, ibig sabihin ho yung dehydrated na kayo, kulang kayo sa tubig at kulang kayo sa fatty acids, no? Kaya po ang mga parameters natin diyan, no? Para malaman niyo kulang ako sa tubig, kulang ako sa fatty acids. At yung mga pasyente na hindi umiihi, no? Meron nagsasabi ho na ganito, alin daw ho ang mas magaling, yung umiihi mayat maya, kada inom, kada kain, o yung hindi umiihi, kalahating araw na hindi pa umiihi. Sinasabi ko naman, palaihi ka. Ang pinakamabuti po ay yung ikaw ay ihi ng ihi kaysa ikaw ay hindi umiihi. Okay? Ibig sabihin ho, may problema ho. Tubig ng ihi araw-araw. Umiihi sa doktor. Kasi minsan ho, may problema ho yung filtrations ng inyong kidney at doon nyo kailangan na ito ay magamot agad-agad, no? Ang isa ho dito maganda, pwede ho kayo mag-trial ng virgin coconut oil kasi ang virgin kaya maganda ho ang effect nito sa kidney, no? Lagi kang umiihi, malakas ka, umiihi ka kasi nagtatrabaho, na-energize yung iyong kidney na magtrabaho, mag-produce ng maraming ihi. Kaya ho, kayong matakot kung kayo ay nagtitake ng virgin coconut oil at kayo ay naiihi lagi, magandang pangitain ho yun. No? Magandang pangitain ng inyong mga dugo sa araw-araw. Okay, kung kayo ay madalas na umiihi, mas maganda na nare-replenish din to agad ng tubig, Doc, no? Pero ulitin natin na guilty ang marami sa atin na dito na
tubig dapat ang pag-rehydrate natin, Dok? Marami kasi tayong ibang options ng pag-rehydrate, Dok. Marami namang umiinom diyan ng kung ano-anong soft drinks, pero hindi advisable ang soft drinks sa mga pang-hydrations kasi may sugar yung marami na synthetic, no? Tapos iba yung compositions ng water niyan. Iba talaga yung tubig na bigay ng Diyos sa atin, nabigay ng Diyos na yun ang gamitin mo. Pero buhay ang tao ng maganda, mahaba ang mga buhay. Pero ngayon naglabasan na yung mga pagkain, iba't iba, inuming iba't iba na, adulterated na mga inumin ngayon. Naku, hindi magandang hydrating liquid yan. Tubig lang pwede na tayong murang-mura ang tubig para tayo magkaroon ng hydration sa katawan. At importante sa hydrations, dapat tayo ay may volume na iniinom. At least, ang sabi nga ng mga doktor sa kanilang mga pasyente, kape rin, mga at least 10 glasses of water a day. At least. Sumobra na, huwag kukulangin. Pero kung minsan naman, sabi ng mga pasyente namin, hindi kaya, babigla. Huwag niyo biglain. Konti-konti lang, hanggang nandyan yung sa likodan nyo. Kunyari, nakaupo kayo, meron kayo yung lalagyan ng tubig. Konti, inom-inom, at maya ng kaunti, umiinom kayo. Masasanay din kayo in the long run na kayo umiinom ng tubig every minutes, every 30 minutes, every 15 minutes. Sanayan lang yan Kasi pag hindi nyo sinanay ang katawan ninyo, hindi rin yan susunod. Kaya kailangan kung ilang basong tubig kailangan nyo, masunod yun. Kung minsan naman, ang ginagawa nila, pag umihi sila, iinom ng tubig. Pag umihi, iinom ng tubig. So, ihi ng ihi. Sa gabi, nagigising daw, hindi bali magising, umiihi ka naman. Ang mahirap pong magising yung hindi ka umiihi. Problema yun. Kaya wag kayo matakot na kayo ay gabi-gabi naihi at kayo nagigising. Doesn't matter. Umiihi kayo Matakot kayo kung kayo nagigising, hindi kayo umiihi. Ibig sabihin may problema sa loob ng katawan mo, kaya ka nagising, hindi para umihi. Tandaan niyo yan. Ang virgin coconut oil, isa sa nakakatulong po na sa halip na umiinom kayo ng mga binibigay namin gamot, try nyo ang virgin coconut oil para kayo umihi. Kasi nakakatulong yan pampahe. Mga 1 capsule to 2 capsules a day lang yan. Sa umaga, sa gabi, pero maganda sa umaga at saka tanghali Para sa gabi, masarap ang tulog natin. Oo, walang uncomfortable feeling, no? Sa ating pagbabalik siguro, Dok, pag-usapan naman natin kasi nabanggit mo yung pag-ihi, yung maalwan, yung hindi sila ihi ng ihi, hindi naman din sila nagtataka na bakit hindi ako masyadong naiihi ngayon. Inom naman ako ng inom. Sabi ni Doc, hindi daw magandang senyales yun ng ating kalusugan. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin, paano kung hindi sila madumi? Madumi pala. Nahihirapang dumumi. Yan ay isa din sa dapat mga body functions natin na kailangan everyday, di ba, Doc? Nakakapag tayo out ng mga toxins sa ating katawan, yung mga kinain natin, dapat nilalabas din natin yan Paano kung hindi? Ganon ang nagiging sitwasyon. Pag-uusapan po natin yan sa ating pagbabalik. Siguro, Ms. Beth, bigay ulit natin yung ating FB account o yung page natin para pwede silang magtanong, pati dun sa ating text hotline. Yes, ma'am. Para po sa may mga katanungan, mag-text lang po kayo sa 0945-118-8301 or sa 0928-890-7077. Pwede rin po kayong mag-message sa aming Facebook account. I-type nyo lang po ang Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Babalikan po natin ang may last part pa tayo ng discussion. Katuwang po natin ang Grow Rich Virgin Coconut Oil. Kasama natin si Miss Beth, si Doc Ed. Kasama nyo pa rin po Cheska San Diego Bobadilla. Babalik po tayo matapos lamang ang ilang paalala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa huling bahagi na po ng ating discussion, kwentuhan, talakayan at pagpapaalalahanan yan. Pagpapaalala ni Doc sa mga minsan nakakalimutan na natin, lalo na kung pangangalaga ng kalusugan ang ating dapat pinapriority. Ano man ang sitwasyon, summer man yan, tag-ulan, may mga events, di ba? Busy man tayo o hindi, dapat hindi po natin nakakalimutang ingatan ang ating kalusugan. So Doc, kanina binanggit natin yung habit ng pag-ihi. Dapat regular tayo, maayos tayong umiihi, hindi tayo hirap umihi. Hindi rin naman tayo dapat ihi ng ihi kasi senyales yun ng iba rin namang karamdaman. Pero Doc, ang bowel movement, ganun din ba? Yes. Meron ho kasi mga tao na isinilang na siguro every 2 weeks bago dumumi. Meron ho ako mga pasyenteng ganyan, 2 weeks bago dumumi. Naging dalaga na siya, 2 weeks pa rin bago dumumi. Sabi ko, ano nangyayari sa bituka mo? Kasi meron daw, nung makita natin, ay ang kanya, meron siyang megacolon. Malaki yung lagayan ng dumi sa kanya. Yung kanyang bitukang malaki, malaki talaga. Malaking deposito. Kaya pala siya ay hindi dumudumi lagi. No? Kung minsan, 1 linggo, 2 linggo. Miski siya maraming kain. Normal daw sa kanya yun. Ngayon, nung makita namin sa x-ray, may mga megacolon pala ito malaki. So by nature, maliit pa siya ay gano'n na, hindi na siya dudumi. Ngayon, ito nagdadalag na sila, kailangan na nilang maging normal. Kasi nagkakaroon ng amoy yung kanilang mga balat, kanilang hininga. Siyempre, ngayon, ang tinayal natin dito, ibinigay ay talagang virgin coconut oil, 3 capsules a day. So umaga, tanghali, hapon. Nung unang mga 2 weeks,
hindi pa siya tumalab masyado. Pero, nung mga 1 buwan na siyang umiinom ng 3 times a day, lumalabas na ho yung kanyang popo. Halos mga every week na popo na siya. Tapos naging every 3 days pumupopo. Yun, nandun na. Every 3 days na. Yung ganyan ng kanyang At least hindi na ho 2 weeks, 3 weeks. 2 to 3 days na lang siya. Okay na ho yun. Kasi talagang mega colon malaking bituka nung bata. So, virgin coconut oil yung ginamit yan. Kaya sabi ng iba, ba't nga ba nagko-constipate? Unang-una ho, kung kayo ay mahilig kumain ng red meat, karne, lagi ang ulam ninyo sa bahay, karne, tapos wala kayong fibers man lang, gulay o sabaw sa inyong kinakain, magko-constipate ho kayo. Lalo-lalo na kung ang minatamis nyo ay mansanas. Lalo ho kayo magko-constipate kung mansanas yan, apple, kasi may pectin na pampatigas ng dumi. Ang maganda hong pampalambot ng dumi ay virgin coconut oil at papaya. Yan, mga gulay, green and leafy vegetables kasi punong-puno ho yan ng fibers. Lalo yung mga dahon, yung mga tinatawag nating mustasa, dahon ng mustasa, mas ganda hong pampadumi yan sa mga pasyente kasi dahon ho yan at malakas ho sa fibers. Kaya yan ho importante para maiwasan po yan, mga ganyang problema. Huwag niyong kalimutan uminom din ng maraming tubig araw-araw, may vegetables, at may virgin coconut oil, lalo-lalo na kung may papaya ka pa araw-araw, may gulay ka araw-araw, ay napakaganda hong dumumi. At hindi ho mahirap dumumi at kayo ay magka-stroke habang dumudumi. Alam niyo, pagtanda natin, tumatanda ho ang mga tao, yun ho, nagiging problema na matatanda. Akala nila normal sa pagtanda ang hindi dumudumi. Hindi ho Dapat nga ho, pag tumatanda ka, lalo kang magandang maglabas ng mga waste matter mo, mga dumi, para ho maging malusog ka. At ang skin mo ho, pagka ganyan, lagi kang dumudumi, parang bata. Maganda ho yung skin. At wala hong amoy. Yun ang importante. Walang amoy ho yung balat ninyo at saka yung inyong damit. Kaya importante yung virgin coconut oil sa araw-araw na gawin bilang isang lubricant at laxative. No? Yan ho ay nasa sa medical dictionary, nasa sa medical book ng ating virgin coconut oil ay isang laxative, pampadumi, at lubricant, pampadulas. Kaya napakaganda po, gamot yan o supplementation ho yan sa constipation. Ito namang virgin coconut oil, di ba Dok, hindi na kailangan ito ng reseta o prescription? Wala na po, hindi na po kailangan ng prescriptions dito. Kaya lang pag humihingi nga ata ngayon ng discount sa mga senior citizen, kailangan ang prescriptions kung magdi-discount. Pero kung hindi ka magpapadiscount at hindi ka naman senior citizen, hindi na ho kailangan ang ating prescriptions. Over the counter lang ho yan nabibili. At available po yan sa lahat ng mga butika sa buong Pilipinas. Kaya kung may mga na-miss out din kayo anytime, pwede kayong mag-message dun sa number na binibigay sa atin ni Miss Beth. Pero kung first time nyo napakinggan itong Grow Rich Virgin Coconut Oil, ano-ano mga information, Ma'am Beth, na kailangan matandaan ng ating mga listeners and viewers? Para po sa ating Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule, ito po ay makatutulong na mapalakas ang ating immune system. Nakakatulong po ito sa mga constipated. At ang kagandahan po ng ating Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule ay good quality at piling-pili po ang coconut oil na ginamit dito. Hindi po ito dumaan sa heating process na isa pong sumisira sa factor ng VCO. At ang kagandahan po ng Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule, ma'am, hindi na po itong mahirap inumin. Wala din po itong aftertaste. At kahit saan po tayo magpunta, pwede na nating bitbitin ang ating Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Ito ay very handy, very practical kasi in capsule form ito. Paano ang shelf life nito, Ma'am Beth? Ma'am, meron pong 2 years ang shelf life ng ating Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Okay. At paano ang storage nito? Saan dapat yan nakalagay? O pwede ba sa lamesa lang? I-ref ba yan? Hindi na kailangang i-ref, ma'am.
Okay. So ito ay room temperature lang. Yung mga kapsula niya ay basta hindi lang siguro naaarawan, naiinitan. Miss Beth, ano? Yes po. Okay. Kung may mga karagdagang question, saan sila pwedeng mag-message at saka ano ang website ng Salutary Inc. o ng Grow Rich Virgin Coconut Oil, ma'am? Yes, ma'am. Ang ating website po ay www.salutaryinc.com.ph at ulitin ko lang din po para po sa may mga katanungan, mag-text lang po kayo sa 0945-118-8301 or sa 0928-890-7077. Pwede rin po kayong mag-message sa aming Facebook account. I-type nyo lang po ang Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. At ang ating Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule, ma'am, ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide, Watson's Drug, Southstar Drug, at available din po ito online sa Shopee and Lazada and sa TikTok na rin po. Hanapin nyo lang po ang shop name na Salutary Inc. Kung may mga karagdagang question, anytime pwede ho kayo mag-message dyan. Doc, anong bili natin, mensahe natin para sa ating mga listeners bago tayo magtapos? May mga tumawag po dito kung pwede daw yan sa mga may almoranas na mga drivers, may almoranas na mga sundalo, no? Mga may almoranas na mga magtitinda o lahat ng klase na sa tao, doktor man o ano man o mga medical student man, pwede po ang virgin coconut oil in capsules sa mga may almoranas o hemorrhoid. Kasi hindi sumasakit ang inyong butas ng puwet kung kayo ay mapadumi. At the same time, hindi po nagdudugo. Okay? Kasi yun ang importante, hindi dumugo yung inyong butas ng puwet pag kayo ay may almoranas. Kasi lubricant po talaga ang virgin coconut oil pag tinitake po ito namin ng 1 to 3 capsules daily. Kaya huwag niyong kalimutan, ang virgin coconut oil ay pampalakas, medium chain fatty acid, diretso sa liver, nagiging agad energy, hindi yan nagiging tinatawag nating nagko-contribute sa fatty liver, hindi po yan nagko-contribute doon. Dahil po yan ay nagiging energy agad sa ng katawan, lalo-lalo na sa mga may diabetes, lalo-lalo na kung mga may arthritis, no? At meron pang mga matataas na cholesterol. Kaya wag po niyong kalimutan, ito po ay tulong na lang namin ang mga informations na ito sa inyo para may panlunas po tayo sa inyong mga problema sa katawan, no? Yung panghihina, mahinang lumakad, hindi makaakyat ng hagdan, mapagod din, mahinang ang memorya, masakit ang katawan, mataas ang inyong cholesterol, mataas ang sugar, constipated pa. Nako, makakatulong po ang aming programa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat kay Miss Beth at kay Miss Melvin din na kasama natin kapag may episode din tayo dito sa programang Lunas. So, kung may mga katanungan kayo or mga clarifications, anytime pwede naman kayo mag-message sa Facebook. Pwede din po kayong tumawag, mag-text sa kanilang hotline numbers. At once again, nagpapasalamat kami, Doc and Miss Beth, sa pagsama sa atin ngayong episode na ito. Thank you so much and good evening, Doc. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga listeners. Maraming salamat, Miss Beth. Thank you din po, Ma'am Cheska, Doc Ed, at sa lahat po ng nakinig at nakapanood po ng Radyong Lunas. Thank you po and good evening po. Maraming salamat. Yan na po muna ang kabuuan ng ating talakayan sa programang Lunas. Nakasama po ninyo, Cheska, San Diego, Bobadilla, at susunod na po ang programang Lunas Extension. Kasama naman po si Eleni Bensal at ang mga doktor natin mula sa Makati Medical Center. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.